Dahil itong Converge Fiber Xers ngayon ay naghahanap ng isang point guard na pwedeng maging backup habang wala pa itong si Jordan Heading. Ito daw SMB ay willing nang mag-offer at gumawa ng trade kasama itong Fiber Xers. Ayon dito sa mga reports na lumalabas, ang ibibigay daw ng San Miguel Beer dito sa Converge Fiber Xers ay itong si Chris Rosales at isasama daw nila itong si Andreas Kahilig. At ang magiging kapalit naman yan ayon doon sa mga reports ay itong si Shawnee Winston at isang second round draft pick. Mukhang yan daw ang plano ng San Miguel at kapag nakuha na nila itong si Shawnee Winston, yan ang magiging bago nilang small forward at ititrade naman si Jeron Teng para kumuha ng power forward na papalit dito sa pwesto ni Andreas Kahilig. So para maliwanag, ang ibibigay daw ng SMB ay itong si Chris Rosales at si Andreas Kahilig dito sa Converge Fiber Xers kapalit nitong si Shawnee Winston at isang second round draft pick. Mukhang ang plano ng San Miguel itong si Winston yan ang gagawin nilang point guard kasama nitong si Wamit Yongson. At katulad ng nasabi natin, ititrade nila si Jeron Teng para makakuha ng isang power forward na papalit dito sa pwesto nitong si Andreas Kahilig. At mukhang itong Converge Fiber Xers alam na medyo matagal mawawala itong si Jordan Heading kaya naghahanap sila ng ibang point guard na magagamit. Samantala naman itong San Miguel Beer, nakita na natin dito sa move nilang gagawin na talagang palalakasin nila yung kanilang roster lalo na at nalalapit na yung playoffs. So mukhang dyan magko-concentrate ngayon itong si Coach Leo Austria. Kaya abangan natin kung matutuloy nga ang ganitong klase na pag-uusap. Yun namang sister team ng SMB, itong Barangay Ginebra, ang pinag-aaralan ngayon kung ano ang gagawin dito kay Jeremiah Gray. Alam na ninyo yung sitwasyon dito kay Jeremiah Gray. Isang mahusay na player pero palaging nai-injure. Kaya nga malamang ito raw ay i-trade na ng Barangay Ginebra. Ang tanong na lamang ay kung saang team ito pwedeng mapunta. Sa ngayon kasi kahit na magaling na player ito si Jeremiah Gray ay medyo bumaba na talaga yung value nito dahil nga palagi na lang ito na nai-injure. Kaya malamang sa malamang ito ay pwede na lang mapunta doon sa team na nag-draft sa kanya, yung Terra Firma o kaya naman ay dito sa Northport Patang Pier. Kung sakaling i-trade sa Terra Firma itong si Jeremiah Gray, malamang ang kuning kapalit yan si dito ng Barangay Ginebra ay itong si Luis Anggalang o kaya itong si Mark Nonoy. Medyo malabo na si kay Mark Carino dahil nagka-ACL injury ito so mga 8 months siyang mawawala. Kung sa Northport naman mapupunta itong si Jeremiah Gray, mas maraming options dyan. Yun nga lang, yung top player ng Northport itong si Arvin Tolentino ay baka maglaro abroad samantalang yun namang ibang players katulad nila Monson, si Navarro, si Evan Nelly, si Cade Flores. Ang mga yan naman ay pinag-iisipan din kunin ng San Miguel Beer. So medyo magiging mas komplikado yung sitwasyon. Kaya ganyan ang mangyayari ngayon dito sa Ginebra. Ang maliwanag, pinag-iisipan na nila na tuluyang bitawan itong si Jeremiah Gray. Dahil mukhang alam na ng Barangay Ginebra na sabi nga nila ay damage na itong si Gray at mas mabuti na i-trade habang meron pang value. Dahil sa ngayon, itong Barangay Ginebra marami namang ibang makukuhang players katulad nila Joshua Monson for example. Kaya dapat siguro nga ay bitawan na nila si Gray. At hindi naman sana nagkulang sila ng pagbibigay ng pagkakataon para sa nasabing player. Marami ngayon ang nagtatanong kung ito bang Chooks to Go ay sasali talaga dito sa PBA. Sa ngayon kasi, maraming naniniwala na itong Chooks to Go isa doon sa mga teams talaga na dapat sumali sa PBA dahil matagal na involvement nito sa basketball. Ang problema nga lang ayon sa mga reports mukhang ayaw ng SMC na sumali itong Chooks to Go. Kaya alam natin merong rule kasi sa PBA na yung mga teams na sasali, mga kumpanya, hindi pwedeng gamitin yung pangalan ng produkto na karibal ng existing teams. So for example, ang Magnolia Chicken Templados nasa PBA ngayon. So hindi pwedeng Chooks to Go dahil pareho sila ng produkto. Hindi maganda yung rule ng PBA na yan pero alam natin na naka-implement yan so hindi nila pwedeng baguhin unless mag-decide yung board. So ibig nito sabihin, hanggat hindi nagpapalit ng pangalan itong Chooks to itong Magnolia Chicken Templados
ay hindi makakasali ang Chooks to Go. Itong Phoenix Fuel Masters kaya lang yan nakapaglaro dito sa PBA dahil yung Petron Blaze Boosters pinalitan yung pangalan, bumalik sa San Miguel. Kaya parang ganyan ang mangyayari ngayon dito sa Chooks to Go. Kung gusto nilang makasali talaga sa PBA, kinakailangan makumbinsi nila itong Magnolia Chicken Templados na pumayag na talaga na maglaro sila dito at magbago ng pangalan. Ang dami naman pwedeng maging pangalan ng Magnolia dahil syempre, ang daming produkto ng SMC. So sa bandang huli, nasa SMC na yan kung papayagan nila itong Chooks to Go na sumali dito sa PBA. Iyan lang naman talaga ang importante dito at kinakailangan masiguro ito ng Magnolia at ng SMC na mapag-usapan nila. Dahil alam natin Chooks to Go very competitive yan. Kaya sigurado nagagawa na paraan yan para makasali pa rin. At ang huli nating balita ngayon, base dito sa mga usap-usapan, mukhang itong TNT Tropang Giga ay kakausapin na talaga ito si Mikey Williams para bumalik. Dahil dito sa naging injury kay Ray ng Batak, mapipilitan ng TNT na mag-rely na lamang dito kay Simon Enciso at kay Brian Heruela. Obviously, hindi sapat yan para dito sa TNT Tropa dahil kinakailangan nila ng isa pang point guard. Medyo minalas talaga sila lalo na nga at nawala itong si Jason Castro, si Ray ng Batak sabay pang na-injure. So ngayon, no choice sila kung hindi kausapin na talaga itong si Mikey Williams para magkaroon ng contract agreement. Alam natin na hindi na maganda yung naging sabihin nating ugnayan ni Mikey at ng TNT. Pero kailangan sabihin nga natin ay lampasan na yan ng TNT at kausapin na si Mikey dahil nakasalalay dito yung kanilang oportunidad na maka-Grand Slam. Kung ikaw ang TNT, dapat gawin mo ang lahat para makumbinsi itong sabihin na nating TNT itong management natanggapin na itong si Mikey Williams na kinakailangan nila itong Grand Slam talaga. Pwede namang mangyari kahit 1 conference o 2 conferences na lang si Mikey pagkatapos i-trade na siya ng TNT Tropang Giga. Marami silang options na pwedeng gawin dito. Ang kinakailangan lamang nila masiguro ay masecure yung services ni Mikey Williams. Dahil yan talaga ang kinakailangan ngayon, lalo na at alam naman natin na medyo magiging matindi yung labanan dito sa playoffs, lalo na at lahat ng teams gustong pigilan ng TNT dahil sila lang ang may chance ang maka-Grand Slam at alam ni Coach Chot Reyes yan. Kaya nga kinakailangan siguro kausapin na talaga ng TNT itong si Mikey Williams para masiguro na magiging mas maganda yung magiging resulta ng kanilang kinalalagyan pagdating dito sa ganyang playoffs. Kaya abangan na lang natin ang magiging desisyon ng tropa. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, kay Katsakino Dukusin, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Dalmacio de Guzman, Ireneo Salangsang, kay Malyari Mascarinas, kay Anthony Alon. Binabati din natin si Dexter Domer, si Enju at yung iba pa nating taga-subaybay.